Sound check, sound. Hello, hello po, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyong lahat. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, hello, kumusta po? Nakikita po ba yung aking video? Baka pwedeng pakitype po yung number 1, pakiconfirm naman po. Pakitype po yung number 1, please. Kung clear po yung aking voice, clear po yung aking video. Yes, yun. Thank you. Thank you. Okay. Now, by the way, my name is Angelo Reyes. I'm one of the owners or founders of SoftGPT AI. By the way, SoftGPT is a tool na magagamit natin mga business owners. I'm also a business owner. So, sa lahat ng mga nagnenegosyo dyan, we can fully automate our business. Well, it's not actually 100% automation or using AI, but majority of the cost or manpower cost natin, no? Like sales agent, HR agent, CSR, and so much more, marami tayong matitipid, no? Makakabawas doon sa manpower cost and operating cost natin. Okay, now, pwede bang malaman taga saan kayo? Pwede pong pakitype yung Luzon, Visayas, Mindanao, or your specific area. Kung taga, yes, okay, may Isabela, Batangas. Pasensya na, medyo inuubo pa ako ngayon. Okay, Luzon, Visayas, yes. Okay, Batangas, Manila. Oh, may abroad pa. Okay, nice. Anong oras na sa inyo dyan, Sir Patrick? Okay. Yan. So, in this webinar, guys, no, we'll be talking about Soft GPT. One of the tools na ginagamit namin kung paano namin na fully automate. As again, as I've said a while back, it's not 100% fully automation. But most of the processes in our business ay na-automate na using AI. Meron na kaming AI agent, meron na kaming um, AI customer agent, AI HR agent, ganyan. Now, let me introduce to you Soft GPT. It stands for Smart, Optimized, Friendly Technology. At ang pinaka-main goal ni Soft GPT ay tulungan tayo mga business owners. Now, ano yung mga capabilities ni Soft GPT? Pang mabilisin lang to ha. General capability, as you can see dito sa left screen natin, merong automatic na nagre-reply dyan. It's actually a chatbot or an AI bot, no? But it's unlike or different from other traditional chatbots na pagka yung iba kasi traditional chatbot, when you say hello, ang ire-reply niya is hi. Every time you said hello, hi lang ang nire-reply niya. So automated responses ang tawag doon. Pero dito, no, yung AI natin, may capability siya to detect emotion ng mga users. General capabilities niya, human-like responses, human-like conversation. Also, nadedetect niya yung emotions and it can respond accordingly doon sa needs ng user. Meron din itong live chat assistance. And then of course, multi-language support. Yung multi-language support, kahit na anong klase ng dialect din sa Pilipinas, Mapa Ilocano, Bisaya, or I'm not so familiar with those dialects pa, no? Tagalog, English, or kahit Korean language, pwede niya itong um, matitect or maresponsan. Isa sa mga gumagamit nito, ng tools namin na ito sa mga clients namin, ay yung mga nandun sa beachfront resorts. So, yung mga or hotels. May mga clients kasi sila ng mga foreigners. So, nahihirapan sila makipag-communicate niyan, especially yung staff nila hindi naman ganoon kagaling mag-English. May mga customers din sila na hindi marunong umintindi ng English. Well, may intindihan na ng Soft GPT or AI natin. And again, you can integrate Soft GPT in most of the available and large platforms in the market like Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, ang dami pang ibang pwedeng integrate. Now, let me introduce to you sa ating isa sa mga agent, yung tinatawag naming sales agent.
Isa siyang AI, pero ang pinaka-main role niya is to sell. Okay? Pwede siya mag-create ng pricing codes, auto-generate yung invoice, track loyalty, sorry, may ano ba to? Negotiation agent, kung halimbawa nakikipagtawaran yung user ninyo, well, pwede kayong mag-set dito ng prompt sa kanya na hanggang ganitong limit ka lang. So, pwede mong gawin yon kay sales agent. AI-powered follow-ups. So, nagpa-follow up yan about the previous conversation or transactions na ano nang nangyari, interested ka pa ba, and so much more. So, yun yung capability ng sales agent natin. And kung ano yung gusto nyo pong ipa-customize pa or i-customize pa dito sa AI sales agent natin, pwede po natin yung gawin. Okay? So, yan po yung isa sa mga agent natin na available na. Another capability, of course, is product recommendation. So, meron ba kayong staff sa sales na nahihirapang mag-recommend ng product or tinatamad ng mag-upsell, mag-cross-sell? So, yung AI sales agent natin na ito, 24/7 na nga siya. Then, ang prom kasi natin dito, meron siyang years of experience in sales. Ibig sabihin, kung paano siya magbebenta, napakagaling. Okay? Later on, magpapakita ko sa inyo dito ng mga actual demo and scenario ng sales agent natin. Also, it can take orders and isi-save niya ito into database or any database na meron kayo or kung gusto nyo, Excel sheet, o pwede rin naman. So, magtitake ng order, hindi niya rin tatanggapin yung order unless kumpleto yung details. Kasi, example, may mga customers kayo na mali-mali yung binibigay na details like email, like phone number, hindi kumpleto, pwede niyang i-validate yon. And AI nang bahala doon. As I've said, upsell and cross-sell. And ito yung isa sa mga pinaka importante sa ating mga nagbibenta, no? Recover abandoned purchase. So malalaman kasi niya na okay, hindi natapos yung purchase nito. So kailangan i-follow up ko ito na ano na nakalimutan mo yung checkout natin. And by the way guys, no, you can also integrate this AI into website, no? So it can also track abandoned carts. Okay, and so much more. Now, let me introduce to you kay AI Customer Support Agent. Si CSR, ang trabaho nito na agent, no? Follow yung frequently asked questions, replies. But don't worry, yung frequently asked questions natin, hindi yung kung ano yung nilagay nyo, yun na lang din ang sasagutin. So, pwede niyang i-improve yung prompt or yung message doon sa user, no? Order tracking, if you are a e-commerce, kasi ako nag-e-commerce din ako, pwede natin i-connect yung API ng GNT or kung kay Flash meron din, but si GNT na ata na-try namin. Si Flash, I don't know kung meron din siyang available API. Nang sa ganun, pag nagtanong yung user na nasa na yung order ko, so pwede nating i-send sa kanya na yung order mo nandito pa lang sa Luzon or kapipick up pa lang ng courier. So yun, automatic na po siya nangyayari. Also, if you have return refunds policy, pwede nyo pong i-upload sa AI na ito and then automatic, yun yung isasagot niya. And then troubleshooting, escalation to human support, yan ang maganda dito kasi once the AI cannot answer or cannot get an answer to the uploaded file or dun sa prompt ninyo or nilagay ninyo, pwede niya itong i-escalate into human. And it's an option also na kung ayaw mo, fully automated nga yung Facebook page mo, kung halimbawa Facebook page yung ginagamit mo, di walang escalation to human support. Pero kung gusto mo, meron din siyang human support escalation na tinatawag na i-notify ka niya na okay, someone need your assistance. So yun, via messenger, manonotify ka or via email or even via phone number if you want, pwede po to. Yung AI help desk agent, yung kung mapapansin niyo sa mga companies or may website na meron silang pinipindot-pindot muna na are you a customer, a rider, or a merchant, or a partner. So pwede muna yon. Then pwede ka mag-collect ng mga initial data to validate yung user na nangangailangan ng customer support bago nyo siya kausapin.
Pasensya na, inuubo ako. Okay. Naririnig pa ba ako, guys? Pakitype naman yung number 2. Number 2, pakitype po number 2. Okay. Thank you, thank you. Okay. Now, let's proceed, no? Notify human, I've said, pwede kanyang i-notify. And then, halimbawa, merong conversation si human, yung tao ninyo, or kayo mismo, and the user, after closing the ticket, magsisend po ito ng summary. Saan po magsisend yung summary? Depende sa gusto ninyo. It's either in a messenger, or in an email. Kung ano yung pinag-usapan ninyo doon, may isi-send back sa kanya. O, para siyempre meron kayong transparency ng pinag-usapan or reports para siyang minutes, no? And more. Again, kung ano yung gusto niyo pang ipadagdag dito sa customer support agent natin, pwede po nating idagdag. Okay? Let me introduce you sa ating pangatlong agent. Meron tayong tinatawag na AI marketing and social media agent. Well, isa ito sa mga pinaka-high-tech na AI namin ngayon. Unang-una, it can send automated drip campaigns. Ang drip campaigns para po siyang daily daily broadcast or daily announcement or daily newsletter doon sa mga clients ninyo or users ninyo. Siyempre, no, tayong mga business owners, hindi naman agad-agad nagko-convert yung user into sale. You need to give value, you need to give, sometimes, no, may mga freebie pa yan, may mga konting promotions pa yan. So, drip campaigns po pwede natin i-automate. Isang beses nyo lang siyang isi-set, or by the way, tuturuan din naman namin kayo. Lahat ng tutorials available doon sa platform. Don't worry. I'm just showing you the capability of SubGPT. So, automatic po lahat yan. Birthday and special greetings. Pagka gusto mo magbigay ng discount sa kanya during birthday special, ganyan, po pwede po. Gamification, rewards, yung mga pakupakulo mo, even survey, po pwede po dito. Magkanda ka ng survey, polls, contest, ganyan pwede. Now, ito yung isa sa mga pinaka, no? Yung social media content creator. Ang tindi. Bakit ka mo? Gusto mo ba ng isang AI na automatic nagke-create ng image at automatic siyang nagpo-post sa yung social media? At hindi lang image ang kine-create niya, pati caption, pati yung primary text, pwede niyang i-create yon. And then, syempre, being the business owner, pwede mo siyang i-validate. Pwedeng i-send sa'yo muna ni AI agent na, okay, boss, ma'am, sir, pwede bang i-post ko na ito sa social media? Pero AI yung gumagawa. So, there's a lot of integrations na pwedeng gawin, like Zapier, Publimate, ganyan. Pero lahat ito kayang gawin ng AI social media agent natin or marketing agent natin. Okay. Auto-reply to comments na nadidetect niya, hindi lang yung bastang please check your inbox, gano'n, hindi siya gano'n. If you can see doon sa mga samples natin, no, pag yung user nag-message doon sa inbox, sa comment na positive, magti-thank you muna siya, i-appreciate niya muna yon, and then pwede niyang offera ng reward, ganyan. Pag negative naman, syempre, hihingi siya ng pasensya, doon ipo-prompt niya na, please check your inbox, nag-message ako sa'yo, and then pag-usapan natin kung paano ma-resolve yung problem. So, ganun siya kaganda, yung auto-message or auto-reply comments natin. And it also hides negative comments. Po pwede po, may moderation po na tinatawag yung AI natin. Pag halimbawa, na-detect niya yung scam or palpak or whatsoever, pwede niyang i-hide yun. And ang maganda dito, it will keep the conversation even in the comment section. Para ilalike niya yung comment ni user, then i-engage niya yung customer until then na, okay, mag-private message na nga lang ako dito sa page na ito and then try kong mag-order. So, yun po yan. Okay, and again, kung gusto nyo pang madagdagan, magbigay lang kayo ng gusto nyo ipagawa and then gagawin siya ng AI marketing and social media agent natin. Pang-apat po, no, meron tayong AI admin agent na tinatawag. Yung admin agent na ito, nagbo-book siya ng appointment. So, yun ang pinaka-role niya. Booking of appointment, nire-remind yung user
even 1 day before, 5 days before, or an hour before, or kahit anong gusto mo na reminder sa kanya, kahit 1 minute, pwede niyang i-remind. 10 beses niyang i-remind sa isang araw, pwede rin. Oh, yan. I-remind yung user, at the same time, may key management siya. Ibig sabihin, if you set the agent na, okay, isang tao lang or client lang ang tatanggipin ko per hour, well, pag sinabi nung user na, okay, gusto kong mag-book ng ganitong oras at hindi na available yung oras, magsasuggest yan na, I'm sorry po, hindi na po available yung ganitong oras, ito pong oras ang available. Then tatanungin niya yan na, gusto nyo bang i-book ko yung ganitong oras sa inyo? Ganun kagaling yung AI natin na admin. And then also, magre-remind din siya, mag-send siya ng reminders sa inyo mismo na human admins or human agents. Okay? Pwede rin siyang mag-reschedule and mag-rebook and of course, mag-cancel ang booking. And again, kung ano yung gusto nyo pang ipagawa, like generate reports, like conduct research, pwedeng gawin ng AI admin agent po natin. Okay. Number 5. Actually, ito na yung mga special agents natin. Hindi ko na masyadong patatagalin kasi ang pinaka-main lang naman usually na ginagamit natin dito. Sales agent, customer support agent, and then AI marketing, social media agent, and admin agent. Now, kung iisipin mo meron kang 4 na empleyado na ang role ay yung sales, ang role ay admin, ang role ay social media manager, and ang role ay admin. So, ibig sabihin, nagpapasahod ka ng let's say 15,000 each, may pasahod ka na 60,000 pesos. Yan ang matitipid mo using this agent. Okay? And ang maganda pa dito, hindi siya nagre-reklamo, hindi siya napapagod. Pwede mo pa siyang i-command at turuan based doon sa gusto mo talagang mangyari sa kanya. Unlike pagka manpower na pagka ituturuan mo, magagalit pa sa'yo. Di ba? Di ba? Di ba? Ganun di ba yung mga ano natin? Problem ng mga business owners natin. Okay. Anong mga questions yung guys? Anong mga agency ang gusto nyong, AI na gusto nyong i-avail dito or kunin or i-adopt sa business process ninyo? Comment lang kayo. Paki-comment nga po. Sa mga nabanggit ko or sa iba pa, baka may mga gusto kayong AI agent or baka available na rin sa amin. Chatbot agent. Well, ito, chatbot agent din naman ito eh. If you connect it to Messenger or website, acting as chatbot siya. Yan po yan. Okay? Yes po, pwede rin po ito i-connect into external database, yung tinatawag nilang external API or API integration. Po pwede po yan. Halimbawa, you have a system or website or platform, database, may mga ganun na kayo, inventory system ba, mga ganyan. Pwede nyo pong i-connect dito. Nang sa ganun, real-time malaman, halimbawa, sa isa sa mga client namin, yung hotel nga, gustong malaman, ang gusto mangyari ng client, every time na magtatanong yung user na may available ba kayong room, sasagot agad yung AI based doon sa real-time availability of the rooms doon sa database nila. Kasi may sarili silang database. Well, pwede natin gawin dito. Automatic po siya pwedeng gawin. Ganun po siya. And again, may mga tutorials naman po tayo. And kung nahihirapan kayo na iayos yan, don't worry. Kami ng lahat, kami ng bahalang gagawa niyan para hindi kayo mahirapan. Ang maganda pa dito, no, hindi nyo kailangan magbayad for a month. Okay? Oy, hindi nyo po kailangan magbayad for a month. 1 month, ipapalibre po namin ito sa inyo. Isa-set up namin ito for, let's say, 2 days or 1 day. Iko-connect namin sa inyo. After namin may connect yan, and depende sa availability ng team kasi may mga clients din kaming tinatanggap na iba. So, ang mangyayari po niyan, magbubook kayo ng appointment, magkakaroon tayo ng discovery meeting, ipapaliwanag nyo sa amin kung paano yung gusto nyong maging process ng business nyo, and then, kikreate na po namin yan ng AI or i-implement na po namin itong mga AIs na ito, yung mga gusto nyong AI, i-integrate na po namin. Then, iti-test nyo po siya for 7 days. Then, within that 7 days,
Iaayos natin yung mga gusto nyo pang ipadagdag, ipatanggal, iaayos natin yon within 7 days. And then, libre nyo po yan gagamitin for a month. Magkano ang bayad? Pag-usapan natin sa meeting. Mag-book ka ng appointment. Don't worry, napakamura. Huwag kang mag-alala. Imbis na magbayad ka ng 60,000 pesos sa sa empleyado mo na apat, what if singilin na lang ka o singilin ka na lang namin ng 1,500 or 2,500 or 5,000 pesos a month. Given meron ka ng fully automation na ganito. Don't you like it? Gusto niyo ba yan? Okay. Now, let's proceed with the next admin. Pero pahapyawan ko na lang ito dahil mga special agents ito. Meaning, ilan lang sa mga business industries ang nangangailangan. Okay? Gusto mo ba ng insight agent? Ang trabaho niya ay ito. Taga-survey, predictive analysis, user segmentation. Ibig sabihin, i-re-reassign niya yung by means of funnel or tinatawag nilang Kanban boards. Ito yung leads mo, ito yung prospect mo, ito yung hot market mo, cold market mo, ganyan. Report generation, magsasubmit yan sa'yo every month na, okay boss, this is my report. Ang pumasok na leads sa atin ay 1,000, ang nag-purchase ay 500. So yun. AI sentiment tracking. Alam nyo itong AI sentiment tracking na ginagamit natin, pwede nyo gamitin ito to target yung emotion ng tao to sell. Kung nakita mo yung tao talaga, lalo na sa mga health and wellness industry, alam mo yung pain point eh. 'Di ba? Ganun magbenta yung mga nasa health and wellness, problem ang binibenta, then binibigyan ng solution. Ito magandang gamitin niyo to. Anyway, another agent yung integration. AI powered voice chat. Yung AI natin capable siya to cater voice messages. Say for example, tumawag yung customer mo sa messenger, then pwedeng ang sumagot doon ay yung mismong AI natin. And also, sa mga nag-i-e-com dyan, telemarketing ang ginagamit, yung automatic tumatawag sa mga customers na i-follow up yung order or gusto magpo-promote niyan, pwede nyo pong gamitin ito na mag-integrate tayo ng 11 labs para ma-clone yung voice as human-like as possible. Then, marunong sumagot yung AI based doon sa gusto nung kausap niya. Okay, ito po yun. CRM integration, if you have tools na ginagamit, pwede natin gamitin yan. API and webhook support, yan, automated data entry and processing. Ang common na ginagamit ng mga hindi techie kagaya ko kasi I'm not a programmer. Data sheet, ang tawag doon, yung spreadsheet. If I want na ito, makuha ko yung mga orders na ito, doon ko sa data sheet binabato. But, if you have databases or systems na pwedeng integrate, iayos na po namin yan. Yung team na po namin ang bahala dyan. And API integrations. Okay? And kung ano pa yung gusto nyong ipa-integrate, pwede po dito. Okay. Again, sa mga realty agent or yung nasa realty, okay, meron tayong AI realty agent. Property listing, magsisend ng mga pictures, pwedeng mapa, pwede niya rin isend yun. Schedule property tools, para siyang book appointment, ganyan. Mortgage calculator. Maganda rin ito na feature niya, yung mortgage calculator. Okay. Sino dito nasa realty? Or anong tawag nila doon? Real estate industry. Sino po dito? Okay. Wala. Nagko-comment or hindi ko lang nababasa. Dili na naman itong internet natin. Okay. Tenant screening po pwede rin if you have qualifications. Okay. Property management agent. And again, meron din itong feature na automatic nagre-remind sa user kung kailan siya magbabayad or pag nasa due date na ba siya. O pwede niyo po nila itong gamitin. Okay. Meron din tayong AI finance agent. Yan. Loan, credit card application, po pwede niyang i-cater yan. Bill payment, reminders, pwede rin. Financial literacy chatbot, AI-powered financial advice, if you want to give values, yan. But again, AI ang gagawa nito. Okay? Siyempre, sa business process natin, yung finance, very crucial or important role yan. So, mahirap i-substitute yan ng AI. Kaya, hindi namin masyadong, what I mean is,
pinapalitan yung human finance namin. But again, to automate yung mga basic task like ito, financial literacy chatbot, o di kaya reminder sa payment, pwede nyo gamitin ito. And if you want na i-validate muna ninyo or ng human support or ng human agent ninyo yung mga responses nito, pwede natin gawin yun. Okay? Kung anong gusto nyo ipaayos dyan, ayusin natin yan. Okay? Also, we have tutor agent. Okay? So, as you can see on the screen, course recommendation, kung kayo nagbebenta kayo ng digital product course, guru ba kayo? Yan. Diba? Kung nagbebenta kayo ng mga course ninyo, maganda ito. Subukan nyo. Gaya na sabi ko, you can use it for a month. No? Then iaayos natin. AI-powered homework help, exam reminders. Sa mga teachers, pwede nyo gamitin to. Sa mga students ninyo, no? Na pwede kayo magbigay ng random questions ng exam na si AI na rin ang gumawa. Pwede niya na rin i-validate ito kung tama o mali. Again, AI. Okay? Language tutor. Oh, ito maganda. Kasi, pwede ka mag-open ng sarili mong business or website or agency na ito, language tutor. Diba? Ang dami nang gumagawa nito. Okay? And kayo, kung gusto nyo rin mag-create ng website na mayroong tutor or language tutor, pwede. Okay? AI study planner, and so much more. Okay. And ito, pwede rin, special agent natin, HR. Ang trabaho ng agent na ito is resume screening, specialized hiring, interview scheduling, kung on-site ba or call ba or Zoom ba. Pwede po natin gawin lahat yon. Like automatic po na nag-generate yung Zoom link doon sa Zoom account ninyo. Kayang-kayang gawin ng HR agent natin yan. Employee onboarding, AI-powered employee training. Kung halimbawa, kailangan nyo ng training about sales, well, pagawin nyo sa AI. Sabi nyo kay AI admin natin, gumawa ka ng or kay HR na mismo, gumawa ka ng training exclusive for sales agent and then isend mo ito at pag-aralan ng user na ito. Gagawin niya po yan. Ganun po siya. So performance reviews, employee handbook, if you have, like for example, sa isang business po namin, no, we have almost 2,000-3,000 riders nationwide. Ang mahirap sa pag-handle ng ganong kadaming empleyado, yung paulit-ulit na tanong about company policy, paano pag ganito, paano pag ganyan. So, ang ginawa namin, in-upload namin yung aming company policy, operations manual, as PDF. As PDF po siya. Then, handbook, ganyan, in-upload namin doon. Then, every time na magtatanong yung rider or partner namin or merchant namin, ganyan, na about a certain policy or rule, automatic si AI ang nagsasabi. Okay? Ang maganda naman dito, if the rider wants to connect with human support, ang aasikaso na nun is si AI admin na o di kaya si AI customer support na do you want me to connect with the manager? Pwede po yun. Then i-connect na niya into human agent. So ito po yan. Okay, HR agent, yan na tayo. Legal agent. Okay, ito I would still advise na consult siyempre sa ating mga attorney dahil crucial part ito ng business processes. But in terms of contract analysis, document drafting, ganyan, karamihan naman ang gumagamit ng ChatGPT, di ba? So yung AI natin, legal agent natin, pwede niya naman gawin yan. Okay, AI-powered compliance alert, case law research, intellectual property protection, legal consultation bot. Pero itong legal consultation, syempre, i-request niya pa rin yan na I am an AI. Okay, my answers may not be right. Please consult your attorney. Yung pa rin ang sasabihin niya. But still, kasi ang i-upload natin dito, like for example, ang tatanong niyo sa kanya or ang i-upload nyo dito is about labor law. I-upload nyo lahat ng labor law dito sa legal agent na ito. Then, lahat ng tanong about doon, i-base niya naman kasi doon sa in-upload natin. Ganun po ito. Okay, kung maybe if you want to upload all the kung anong laws meron niya like penal code or anong laws yan,
I'm not so familiar with those terminology. Anyway, yun po yung legal agent natin. Okay. 13. Meron tayong logistics agent din sa mga nahihirapan sa logistics nila. Inventory management. Yan. I-connect natin sa database nyo. Automatic malalaman na ng AI natin kung ilan ang threshold niyo o di kaya yung kulang dun sa database niyo. Then pag may nag-order, sabi niya, ay so sorry, out of stock po kami dyan. And so on and so forth. And also if you want nang ibebenta ng sales agent natin na AI ay yung pinakamadaming stocks galing sa AI logistics agent mo, o pwede pong mangyari yon. Kasi pwede po natin pag-connect-connectahin yan, yung mga agents na yan na AI. Okay, AI demand forecasting, logistics coordination, order tracking, supplier communication, even drafting of contracts about doon sa mga supplier ninyo, pwede niyo pong gawin. Okay, and so much more. Kung ano pa pang gusto nyong ipagawa sa AI logistic agent natin. And last, I think this is the last, no? Meron pa bang gumagamit sa nito, sa inyo? No? I think still useful pa rin naman ito, yung email automation. Okay? SoftGPT platform can do this. Okay? Automated email responses, follow-ups, drip campaigns also via email, pwede yan. Cold outreach, ibig sabihin, kung meron na kayong contact database ng mga emails, though pwede naman kayo mag-collect mo ng email, then ma-save natin yan into certain database like Sheet, ganyan. Pwede niya po yung message, magbigay ng mga promotions. Email sorting and prioritization, pwede niya pong gawin yan, and then copywriting, mag-create ng sarili niyang email sequences na meron siyang susundan na based doon sa prompt niyo na first email should be a warm-up greeting, second is blah 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 and so much and so on and so forth. So yun po yan. Now, meron pa pala tayo yung pinakalas pala, sorry, yung AI image agent. Okay. Yung AI image agent natin, bubulog tuloy ako. Gusto nyo ba na meron kayong taga-generate ng image? Pero AI ang gagawa. Taga-enhance ng image, also replacement, background removal, logo, branding designing, mock-ups, okay, restoration, captioning, meme generator, lahat yan, yung mga nakikita nyo. Even AI analysis. Like for example, yung isa sa mga partners namin, and clients namin, nagbibenta ng digital. Ang gusto niyang mangyari, pag nag-send daw ng resibo yung client niya, kasi nagbibenta siya ng ebook, ebook. Pag nag-send yan ng resibo from GCash, madidetect niya na, okay, valid itong resibo mo, then ito yung course. Pagka mali naman yung in-upload niya na image, ipoprompt niya naman na, I'm sorry, hindi ko ma-validate yung sinend mong resibo. Can you send another one with the reference number? Blah, blah, blah. Or even AI analysis. Like, for example, mag-upload kayo ng image and then you ask this na, okay, what's this image? Pwede nyo rin tanongin yung AI natin na ito. Si AI image agent natin. And even product recognition kung yun ang kukunin nyo or gagawin ng AI agent natin. And again, so much more na pwede niyang gawin. Now, let's talk about this. Andyan pa ba kayo? Pwede bang pakitype yung number 4? Hello, hello. Okay, maganda. Yes, very powerful ng AI ngayon. Kung kayo ba magtatayo kayo ng isang agency, also you can create your own agency. But syempre, kung kayo mga business owners, bakit nyo papahihirapan sarili nyo, di ba? Andito na yung tools eh. Tama po ba? Andito na yung tools. So you just need to utilize the tool. Kaya nga nasabi nila, why reinvent the wheel? So ito na, available niya. Ang gagawin nyo na lang po, no? Mag-set kayo ng appointment sa amin para malaman ninyo kung paano namin isi-set up ito, gaano katagal ang aabutin, and of course, kung gaano siya kamura. Gaano siya kamura. Okay? Huwag kayo mag-alala, sobrang mura po nito. Okay, now, let's say you have a business na meron kang 60,000 monthly manpower or employee budget. Ito yung ginagastos. Meron kang 2 virtual assistant, then meron kang isang staff for social media, taga-post na, taga-graphic design mo. Sinasahuran mo ng 30 and 15,000 yung isa.
Okay. Then you have a finance and admin, sinasahura mo na 15,000. Well, pwede ka makasave ng 75 to 90% of yung manpower. Bakit? Kahit ito lang masave mo, 45,000 pesos. Kasi ito, kaya meron na tayong tools nito. Ano yung pinakita ko na sa inyo kanina, na sales agent, customer agent. Ayan na yan. And then, yung social media agent natin. Itong finance and admin, kahit na wag mo nang tanggalin yan or i-stay mo yan dahil again, crucial role yan sa business organization mo din. Ito lang yung agent na i-install natin doon sa business mo. Say Facebook page or website. Ito lang. Then nakatipid ka ngayon ng 14,000 pesos. 45,000 pesos yung natipid mo. Now, 24 hours, 24/7, gumagana yung AIs na yan to give you sale, increase your sale. Don't you think papayag ka ba kung ikaw ay business owner na mabawasan yung manpower cost mo? Of course. Imbis na magbayad ka ng 45,000 pesos every month sa mga empleyado, why not na install na lang natin ito and then let's say 2,000? Pwede naman yung 2,000 or 1,500? Depende. Okay? So, pero dun lang siya nag-range. Don't worry. Okay? Now, I think ayan, ang may tutulong ng SoftGPT of course, benefit is increase your sales. Bakit? Hindi titigil yan, yung AI agent na yan. Hindi yan napapagod. And 24/7 yan. Lower your costs. Okay? And then, wala kasi siyang Pag-ibig PhilHealth. Di ba? Sa ating mga business owners, may 13-month pay pa. Ito, walang 13-month pay itong AI agent na ito. And 10x your profit. At diyan kami papasok ngayon. Tutulungan ka namin how we set up this. And again, 7 days, iayos natin lahat. I mean, kung may gusto kang ipabago, ipa-customize pa, ipa-improve pa, then 7 days free yan. Okay? And then 1 month mo siyang gagamitin for free. How to start? Simple lang po, book a discovery meeting. Meron po kayo makikitang link dyan sa baba, calendar, o di kaya kung sino yung nagpakita ng video ito sa'yo, tanungin mo sa kanya, gusto kong mag-book ng appointment. Or dito sa ating Facebook page, sa mga Facebook page na nakakita nyo nito, i-type nyo yung book an appointment. And then, automatic i-guide niya kayo doon sa calendar natin. And, sorry. And I want to remind you guys, once you book an appointment, please be professional. Huwag kayong magka-cancel or may mga reminder naman na to eh. Huwag kayong mag-book if you are not if there's no intention na malaman pa or iayos pa yung business process ninyo. Kung ayaw mong mag-automate, ayaw mong malagyan ng AI yung business mo, don't book an appointment. Kasi yun naman ang pag-uusapan dito sa meeting eh. And remember po, we respect your time. Please respect our time also because this is a one-to-one meeting. Once you book an appointment, please be on time and attend the meeting. Okay? Yun lang naman po. And pangalawa, pag-uusapan na natin. Anong AI agents ang kailangan ng business mo? And then, doon na natin pag-uusapan, okay, kailangan mo ba yan? Kailangan mo ba to? Kailangan mo ba to? Okay, ito lahat ang babayaran mo. Or kung gusto mong makipag-bargain, sige, pag-usapan natin. Yun po yun. And enjoy your SoftGPT AI account. Okay, so that's it. May mga questions po ba kayo? Yung mga questions po, sa comment section na lang po kayo magtanong mga questions or much better, doon po kayo, diretso po kayo sa ating Facebook page. Lahat ng mga questions ninyo, sasagutin na po doon. If you want, again, to know more, ang gagawin nyo lang po is to book the discovery meeting. Hindi naman ibig sabihin na pag nag-book kayo ng discovery meeting, magbabayad na kayo. Hindi po ganun. Pag-aaralan po muna natin yung business ninyo. Are we capable? Yun na naman po. Capable ba si SoftGPT na tulungan ka para mabawasan yung cost mo, mapatas yung sale mo? Well, kung magtutugma tayo ng gusto mangyari, then okay, saka tayo mag-close ng deal. So yun lamang po. Maraming salamat sa pag-attend sa webinar na ito. I hope makasama ka namin, makita ka namin doon, mag-book ka ng appointment, nandun po sa ibaba yung link o di kaya sa Facebook page, i-type nyo lang po, how to book an appointment. Okay, see you po.
Okay, thank you Ren, thank you Ren. Okay, sige po, yan ko na po itong meeting. Thank you so much again.